ni St. Ignatius. It's a retelling of the story of Jesus, who encountered dilemmas, but who taught us how to turn these dilemmas into opportunities for meaning, for strength. He who turned the night of betrayal into another opportunity for self-giving. Oh, Judas, you don't have to sell me for 30 pieces of silver. You don't need to sell my body, for this is my body given up for you. This is my blood to be poured out for you. Hindi mo na ako dapat ibenta. Ibinibigay ko ang aking sarili. And who turned this dilemma of death, this darkness of death, into an opportunity for new life, not only for himself, but for all of us. Ito yung kwento ni Jesus na tumatahi sa kwento natin. At ganyan ang gustong kwento ni Ignacio at kwento ng kanyang mga anak. At sa ating pakikinig sa mga kwentong yan, na magiging kwento rin natin sa iba, sana ang mundo natin ay magiging mas mahabagin, mas makatao, mas nakikinig, mas nakikiiyak, at nakikilakas sa kapwa. Magkukwento ako at huling kwento na ito. Baka hindi pa sa inyo hindi pa nag-aalmusal. Kasi ako, hindi pa rin ko. Itong mga nakalaang linggo, dahil nasa pagkabitiw ni Pope Benedict at yung paghahanda sa conclave, ang daming mga espekulasyon. Lalo na po ang social media, tsaka yung mga Vatican observers. Ano kaya ang uri ng Papa na mahahalal? Ano kaya ang magiging direksyon ng simbahan sa ngayon? At siguro naman, nakita ninyo na kung sino-sinong mga pangalan, kung sino-sinong mga kardinal, galing sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang kanilang laging binabanggit. At sa masawi ang palad, isa ako sa lagi nilang nababanggit. Kaya tumigil na ako ng panonood ng TV, hindi na ako nagbubukas ng internet, hindi na ako nagbabasa ng dyaryo, kasi kinikilabutan ako sa mga sinasabi ng mga tao sa ibang tungkol sa ibang kardinal at lalo na tungkol sa akin. Parang hindi ako makapaniwala. Ako ba yun? Parang hindi yata ako yun. Kaya sabi ko, tama na. Kahapon nga tinanong ako doon sa press conference, ano raw ang pakiramdam ko na hindi ako ang na-elect na Papa. Pero inyo, tanungin ka ba naman ng ganun? Buti na lang, naturuan ako ng mga Jesuitic. Pag sumunod, sabi ko, malinaw sa akin the task of the cardinals was to elect a pope and not to have myself get elected. Tapos. Pero ito po, pagdating ko sa Roma to attend the meetings and the conclave, nagulat po ako. The power of media. Naglalakad po ako doon sa isang kalye, biglang may mga Italiano nagdagsaan. El Cardinale Filipino, pwede bang magpa-photo? Akala ko, dito lang sa atin, no? Pa-photo, ganyan, no? The day before the beginning of the process, no? May isang pamilyang Pilipino, inimbitahan ako sa isang restaurant. Sumama naman ako, nag-lunch.
isang pamilyang Italiano kumakain, nakita ako, il Papa Cinese, sabi nila. The Chinese bishop, the Chinese Pope, sabi nila. Hindi, nagtayuan, nagpakuhan ng litrato, no? Tapos nakita na ng ibang kumakain doon, no? Nagtayuan na rin, nagpakuhan ng litrato, pati yung may-ari ng restaurant, no? Nabalitaan, tinawag yung kapatid niya, tinawag yung anak niya, nagdatingan, nagpa-picture. Ako po ay natutunaw, no? Parang gusto kong magdasal na dumindol nawa, bumuka ang lupa at lamunin tayong lahat, no? Parang mawala na lang tayo. Parang ayaw mo, no? Di ba yan ang tinuro sa atin ng mga Jesuits eh. Huwag ka, dapat humble ka eh. Dapat mahihiyain ka eh. Dapat nahihiya ka sa limelight, no? Pero hindi ko arte talaga. Kapag iba yung feature nila, parang okay lang na manood. Kapag ikaw na pala, parang hindi mo na alam, no? Eh di, natapos yung conclave, pumunta ako the day after, 2 days later, sa Padova. Kasi nga, pangalan ko ay Luis Antonio, Antonios, San Antonio de Padova. Nagulat po ako. Pati pala sa Padova, nakita na ang mukha ko. No? Sa kalye, nagpapakuha litrato, yung mga German tourists, yung mga English tourists, nagpapakuha litrato. Parang nasasakal na ako at parang naiinis na ako. What brought me back to my senses? What made me see God in this so unpleasant an experience? What turned my irritation to compassion? May isang Pilipina, nagtatrabaho po doon sa Padova. At karamihan naman ng mga Pilipino doon ay domestic helper. Lumapit po siya, sabi niya, Kardinal, pwede bang magpa-picture? Oo, sige, halika. Pagkatapos po ng picture, sabi niya, alam po niyo, kahit hindi kayo ang naging papa, nagpapasalamat po ako sa inyo. Nakilala ng mundo ang Pilipino. Nung kayo po ay laging binabanggit sa dyaryo at sa TV, ang mga amo namin naging mabait sa amin. Parang tumaas ang dangal namin. Mga Pilipino. Hindi naman yung bahagi ng intensyon ng media at pihong hindi yung bahagi ng aking plano. Pero kahit doon sa parang nakakainis na karanasan, nandun pala ang Diyos. At hindi ko alam, hindi pala yung para sa akin, yung pala ay para sa mga naglulungkot, sa mga maniliit na Pilipino, na araw at gabi, mababa ang turing sa kanila. At sabi ko nga sa sarili ko, okay na
Kaya kahapon, nagpasalamat ako sa media. Salamat ako sa inyong naging interest sa simbahan at sa papacy. Hindi ko na sinabi na dahil sa inyong interest, nakinabang din ang mga nagturo sa ating kapwa Pilipino. It's a story that I will always narrate, not for myself, but for our poor brothers and sisters who are looking for little signs of hope. And in my unknown way, if I could be of help to them, then let it be. Let it be. Ba't kayo umiiyak? Sabi ko, hindi ako iiyak pero anong magagawa ko? So, mga magtatapos, napakaganda ng biyaya na inyong tinanggap. Biyaya na hanggang ngayon, matapos ang mahigit 30 taon ng pag-alis ko bilang estudyante dito sa pamantasan ng Ateneo de Manila. Yung biyayang yan, hindi naluluma, hindi kumukupas. Maya't maya, kinakalapit ako. Maya't maya, ginigising ako. Maya't maya, binibigyan ako ng pananaw tungkol sa buhay at tungkol sa pag-ibig ko. Nasa inyo ngayon yun, yung biyayang yan. At sa pamamagitan nyo, naway marami pang tao, lalo na ang bansang Pilipinas, ay manumbalik sa tunay na pakay ng buhay, papalabas sa sarili. Madiskubre natin ang malalim na katotohanan ng kasaysayan dahil nandoon ang Diyos. At mapakinggan natin ang mga kwento ni Jesus sa mga simpleng kwento ng mga babababang tao. At sa pamamagitan niyan, makapagpahayag tayo ng wagas na pag-ibig sa mundo. Lahat ng ito ay ating gagawin, hindi para sa sarili natin at sa ating ikatatamo ng tugato o ng kaligayahan. Isa lamang, only for the greater glory. Bilang tanda ng pasasalamat at pagkilala sa ating mahal na Arsobispo ng Maynila, ang kanyang Kabunyian Luis Antonio G. Cardinal Tagle, iakandok ni Ginoong Edward Go, Pangulo ng Lupon ng Pangasiwa ng Pamantasang Ateneo de Manila, ang isang replika ng mahal na puso ni Jesus na nililog ni Dr. Jose Rizal nang siya ay mag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila.
tinatapos natin ngayon.